magpatuloy. Banal na Espiritu, ikaw po ang manayang magpaunawa ng iyong katuruan. Ibigay mo po yung mga personal na mensahe mo para sa bawat isa. Ikaw lamang po ang itataas sa lugar na to. Ang salita mo lang, Panginoon, ang ibabahagi dahil iyong Panginoon ang nais mo. Kaya naman, Lord, mauupo kami, mag-aaral kami dahil nais naming makilala pa ang kadakilaan mo, makilala ka pa namin, Panginoon, yung kaluwalhatian mo, makilala pa namin, Panginoon, kung paano mo nais na maibalik sa iyo yung pagpupuri at pagluwalhati. Muli, Panginoon, inihahabilin namin sa iyo yung mga gawain sa Children's Ministry at sa youth at maging dito sa Panambahan. Ikaw ang titilos, ikaw ang magbibigay ng pagpapala, ikaw ang magbibigay, Panginoon, ng kagalahan, lalo na sa mga pusong napapagal, Panginoon. Bibigyan mo kami ng panibagong lakas, bibigyan mo kami ng panibagong pag-asa. Kaya ngayon pa lang, Lord, itinataas na namin yung mga hindi namin nakasama ngayon sa kanilang mga kadahilanan. Ang iba'y may dinaramdaman, may sakit. Kaya abutin mo po sila, Panginoon, ng iyong pagkalinga. Abutin mo po sila ng iyong kagalingan. At nais namin, Lord, na makasama namin sila tuloy sa aming Panambahan. Sa ibang lugar, Panginoon, na sandali ngayon ay nagpupuri din. Sabay-sabay kami, Panginoon, na magtataas ng mabuong samyog sa iyong pangalan bilang pag-aalay ng aming pagsamba at pagpupuri. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa gabay ng Banal na Espiritu sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay sabi na, Amen! Amen! Hallelujah! 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 Itayin lang natin yung mga nagkakagulong umakyat dahil excited sa pag-aaral. Hindi po, maaari bang one seat apart na lang para hindi masyadong mainit. Patuloy natin idalangin kung gaano karami yung mga batang yon, ganun din karami yung mga dadali nila. Times 2, kasi nanay at tatay, naniniwala tayo na makakasama natin pang-ayon sa plano ng Panginoon. Muli ay welcome and blessed Sunday. Ano pakiramdam ng bagong kasalisa? kasi ako sa Lord ako magpapakasal eh. Kaya hinahanda ko yung sarili ko sa nalalapit namin kasal. At si Ate Miriam, kay Lord din yan magpapakasal. Pati si Tita Sabel, may papakasal ulit siya kay Lord. Amen? Sige, tayo ay muli mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Gusto ko magpakasal kay Lord, Tatang Junior.
ko kay wala. Inahanap yan ng mata ko yung kaya dapat hindi mag-a-absent. Sige, muli ay mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Pagpapatuloy natin sa ating tema. The glory of God, ang kalwalhatian ng Diyos. Nandun tayo sa verses 1 to 2 ng Isaiah 60. Re-review lang tayo ng madaanan na natin kasi ayon sa gabay ng Panginoon, ang binubuo nating pag-aaral ay yung word na glory. Ito na yung ating nabuo, yung GLOR. Sa G, hindi yan sa bingo. God is God. God is God. Just say Jesus. Iyan ang una niyang itinigay na pangalan. I am who I am. O ang I am that I am. Kasi dalawa yun, merong that ang ginamit, yung isa naman who. Nagpakilala rin siya sa atin bilang lawgiver and judge. Siya ang nagbigay ng mga batas, kautusan, at syempre siya rin ang huhusga base sa kanyang mga utos at batas. At syempre, nagpakilala din siya bilang one true God. Isa lang, siya lang ang nag-iisa at tunay na Diyos. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Ang tao gumawa ng maraming Diyos. Sa Catholic, at yung mga santo, ginawa nila na bilang Diyos na hindi naman nararapat. Yung mga disipulo ng Panginoon, yung 12 na yun, na ilagay nila sa pananampalataya ng mga sumusunod sa kanila na yun ay Diyos din at dapat sambahin. Kaya yung iba sa halip na sa Diyos manalangin, kay St. Jude, kay Mary, sino pa ba? San Juan, San Roque, San Pablo, lahat ng San. So, paalala, isa lang ang Diyos na dapat sambahin. Iyon ay, sabi nga one times one equals one. Yung Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At yung itinuro sa atin ng linggo, ni Pastor Alice, you are Rabboni o pwede rin Rabboni sa Tagalog. Pag sa English, Rabboni. Great teacher. Sabi ko nga doon sa mga kabataan ng lesson noong Friday, sa aming Bible study, dahil nagpakilala ang Diyos na guro, marami naniniwala na guro lang siya at hindi Diyos. Pero maliwanag na sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, siya ay guro at Panginoon. Kaya sabi ko yung mga kilala, yung mga pinanunundan, katulad sa India, yung pinanunundan nila si Gandhi, hindi si Gandhi Vasquez, si Mahatma Gandhi, hindi si Gandhi Vasquez, ay marami siyang karunungan, kaunawaan patungkol sa buhay. Pero ang pagkakilala niya sa Diyos ay guro lang. Siya nga ang nagsasabi rin siya na ay kailangan makilang Lord. Amen. Pero gaano man katalino ang tao, hanggang hindi binubuksan ng Lord ang pagpapakilala sa Kanya, hindi nila nabubuksan ang pagkakilala ng Diyos. Kaya tayo ay mapalad dahil nagpakilala sa atin yung tunay at nag-iisang Diyos. At syempre, ang pag-aaralan natin ngayon ay sa letrang, wala ko ay sabihin ko. Yeah. Sa letrang Y. Kanina, binanggit-banggit na to ni Pastora Alay, magiging pastora din yan sa kanyang
kanyang binasa, yung letrang Y na yan ay ito. Ano kaya yan? Ha? Oo, may nakatama na. Yung letra na yan ay Aramaic. Yung lengguwahe ng Panginoon o Hebrew. Dahil iyan ang unang-unang pangalan na personal na ibinigay ng Diyos kay Moses o kay Moises. Dahil, sabi nga, yung unang pagpapakilala, I am who I am. I am that I am. Pero, muli siyang nagpakilala sa Diyos. Dahil gusto ng Diyos maging personal. Kasi pag walang pangalan na personal, parang mo na dating, hindi ka makarelate. Kung si Ate naman makala, hindi pinangalanan ng magulang niya. Magulang namin. O, kita mo? O, yung isda may pangalan. Lahat ng halaman may pangalan. Wala first honor yan eh. Kaya ngayon, magpapakilala ang Diyos. Katulad ng pagpapakilala niya kay Moses. Kilala lang natin, kaya lang maraming pangalan na binigay ng ang Diyos sa atin. Dapat, alam natin yung mga pangalan niyo. Nag-iiba lang siya ng pangalan, pero iisa lang siya. Siya lang ang Diyos. Marami lang siyang pagkakakilanlan, pero siya ang nag-iisang Diyos. Pag generic God, sa Tagalog, Panginoon, diba? Iyon yung, kumbagay sa kabuuan, siya ay Diyos. Ayan. At siyang Arabic word, ang hirap i-explain eh, inaral ko kung paano yung letra na yan at kung paano pagkakapaliwanag. Hindi ko na sinubukan at nahirapan din ako. Dahil, hindi ko kultura eh. Hindi ko lingwahe. Hindi naman ako Hebrew. Hindi naman ako Aramaic. Hindi naman ako Arabic. Diba? So, itutuloy natin. Iyan yung pangalawang pagpapakilala ng Panginoon kay Moses. At ang ibig sabihin niyan ay Yahweh. Yahweh. Maganda yung dalawang pronunciation yan eh. Sa ibang version, sa mga lumang kasulatan, walang consonant. Inaalis nila yung consonant. Kaya yung isang version niya ay yung Yahweh na puro consonant, walang vowel. O tama sa yan talaga pag-uya. Kaya itatama niyo kapag ako'y nagkakamali. So walang vowel, puro consonant. At basahin natin yung, kaya pala yung tingin sa akin ni May, mali na yung sinasabi ko. Ang sabi sa Exodus 6, kasi yung I am who I am, nagpakilala ang Diyos sa Exodus 3, verse 14. Ito, Exodus 6, verses 2 to 3. And God said to Moses, I am Yahweh the Lord. 3. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as El Shaddai, God Almighty, but I did not reveal my name to them. So, ibig sabihin, kay Moses siya magpakilala ng pangalang Yahweh. Pero kay Abraham, Isaac, at Jacob, ang pagkapakilala niya sa kanyang sarili ay El Shaddai, God Almighty. Sa Tagalog, sinabi ng Diyos kay Moises, ako si Yahweh. Nagpakita ako kina Abraham, Isaac, at ako bilang makapangyarihan ng Diyos. Ngunit hindi
ako nagpakilala sa kanila sa pangalan Yahweh. So meron na tayong pangalan Yahweh. At yan ang inaaral natin, aaralin natin ngayong umaga. Sige, para maunawaan natin kung paano siya ginamit ng ibang mga lahi. The name of God, Yahweh. Ito, yung masabi ko na kanina, yung walang vowels, yun yung ancient, yung sinaunang pagkakasulat. Pero sumasabay din sila sa panahon para mas madaling basahin, nilagyan na nila ng vowels. Nagkaroon na ng A at nagkaroon na ng letter E. Pero sa pagdadaan ng panahon, syempre ang Israel, sinakop ng mga Romano, gumawa din sila ng transliteration o ito yung literal na pagkakasalin sa kanilang mga letra at iyan naman ang ginamit nila, Jehovah. Minsan ang tawag din o ang pronunciation, Yehovah. Syempre, pumasok yung mga Inglesero. Hinanapan nila kasi nag-mission. Nag-mission na yung lumabas na yung mga disipulo, lumabas na ng Israel, nagpunta na sa iba-ibang lugar, at yung mga Inglesero, ang equivalent na ay Lord. Kung mapapansin nyo, pag nagbabasa kayo ng Old Testament, pag binanggit yung pangalan ng Diyos, laging all capitals, L-O-R-D. Sa Tagalog naman, laging yung Panginoon, all caps, all capitals. Sa Pilipino, yan, depende kung anong version ang ginagamit mo, pero sa Magandang Balita, Biblia, ang lagi nilang gamit, Yahweh. Sa ibang salin, sa Tagalog, ang gamit ay Panginoon. Amen? Hindi ko na i-all caps hindi kasi sa sa box. Pero dapat all caps siya. Yung all caps ko, diliitan ko na lang yung font. Ito pa yung pagkakaliwanag patungkol sa pangalang Yahweh. Yahweh is the name of the Most High God given to the children of Israel. It is pronounced natural Yahweh or Yahuwah. Yahuwah. Diba? Yahuwah. Sabi nga sounds like minsan parang nandun sa dulo yung Joshua o Yeshua. Kasi isang pangalan din ng Panginoon ay Yeshua. At ang ibig sabihin yan, kung tingnan mo isang karakter lang yun pero bawat karakter na yan ay may equivalent na salita. Yung una, he was. Yung pangalawa, na may ganon, he is. At yung dulo ay he will be. Or, ang ibig sabihin ng kabuuan na yan, the eternal one. The eternal one. Yung Diyos na hindi mamamatay, at ang Diyos na hindi mawawala, yung Diyos na hindi maglalaho, at yung Diyos na kasama natin. Amen? Amen. Ang title ng ating pag-aaral, Yahweh, the Covenant Keeping God. Bakit the Covenant Keeping God? Hindi ko pala nailagay yung Tagalog. Mahirap Tagalog. The Covenant Keeping God, kasi doon sa lumang tipan, sa lumang tipan, ang daming covenant na ginawa o pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang mga anak. Marami siyang ginawang pakikipagtipan. Ipaliwanag na lang natin kung ano yung covenant or tipan. Ang sabi dito, una, binding agreement, isang may bisang kasunduan.
Hindi pwedeng walang visa. Ngayon nga sa kapanahonan natin, lahat ng dokumento para maging may visa, dapat maging legal siya o kontrata. Kaya minunotaryo pa yan ng abogado. Pagka walang notaryo, halimbawa may bilihan ng lupa, walang notaryo. Tapos may isang nagkikita, hindi sa'yo yan, hindi sa'yo yan, hindi ibinenta sa'yo yan. Kahit may deed of sale ka o kasunduan sa pagbili, hindi yung honor ng batas kung hawak mo yung papeles. Dahil dapat notaryado. Amen? At yung covenant or tipan ay promise, isang pangako. Kaya yung ang pag-aaralan natin, halo-halo na, pero more of yung mga pangako. Dahil sa salita ng Diyos, mula pa doon sa lumang tipan, puro pangako yan, puro pangako. Pagdating sa bagong tipan, katuparan na ng mga ipinangako niya. Amen? Merong 7 covenant, may nagsulat, may nagsasabing 8, pero gusto kong paniwalaan na 7. Ang ginawa ng Diyos sa kanyang mga anak o sa kanyang mga piniling anak, sa kanyang piniling bayan. Kasi palagi, kung papapansin natin, pag sinabi yung word na 7, it is God's number. Hindi yan television station lang. Kasi yung channel 7, Christian ang may-ari na. Kaya ginamit nila yung number 7. Medyo lang, makatindi ng lalamunan ko isang linggo. Yung 7 na binanggit, nag-umpisa sa lahi ni Adan o Adamic ang tawag. Yung pangalawa, sa panahon ni Noah o ni Noel, Nohawic. At yung pangatlo, nawala na, nagsasalin-salin lahi, dumating na yung Abrahamic. At yung sumunod, Mosaic, sa panahon ni Moses o ni Moises. Nung dumating na yung panahon ng mga hari, napunta na kay David. Kay Haring David, at yun yung Davidic. At nung dumating na yung Panginoong Jesus, ang tawag na doon, yung covenant. At yung hinihintay natin, ay darating pa na yung everlasting covenant niya para sa lahat. Amen? Kasi aalisin niya yung mundo na to at papalitan niya ng mundo na pang walang hanggan. Magtatayo siya ng bagong Jerusalem, at yung bagong Jerusalem ngayon, hindi lang mga Israelita ang nakatira doon, kasama tayong lahat doon. Kasi yung unang Jerusalem para sa mga Israelita o mga Hebreo. Pero sa New Jerusalem, na parte ng everlasting covenant niya, kasama lahat ng mananampalataya sa Diyos. Wala ng lahi-lahi, wala ng nasyon-nasyon, lahat tayo ay tatawagin na children of God, o anak ng Diyos. Amen? Pwede rin, believer. At ano ang pangako ng Diyos pagdating sa kanyang covenant? Ito ay isa sa sinabi niya kay Noah sa Genesis chapter 9, verse 13. I have placed my rainbow in the clouds. It is the sign of my covenant with you and with all the earth. Kasi pagkatapos mawala yung 40, yung baha, lumabas yung baha ng Panginoon. Kaya pag nakakita kayo ng rainbow, alalahanin nyo yung covenant ng Panginoon sa mundo.
Amen? Kaya sabihin ng mga science professor, nagkakaroon lang ng rainbow pagka yung gas at saka yung kasama pa si Jaden. Alam na kung paano magagawa yung rainbow. Yung sunlight, yung gas at yung atmosphere ay nagkahalo-halo gumagawa ng kulay. Saan ba galing saan ba galing yung mga naghalong-halong yun? Ang Diyos pa rin ang mag-create yun. Amen? Hindi naman yung usang lilitaw sa kanyang sarili. Hawak pa rin ng Diyos. Amen? Sa Tagalog, inilagay ko ang aking bahaghari sa ulat. At ito ay magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. Kasi sabi niya, hindi ko na muling gugulawin ang mundo sa pamagitan ng pagbaha. Kahit madalas tayong baha, hindi pa yun ang katapusan ng ating mundo. Dahil ang pangako ng Diyos, hindi na niya gugunawin ang ating mundo sa pamagitan ng pagbaha. Kasi yung baha ng panahon ni Noah ay hanggang tuktok ng pinakamataas na bundok. Kasi walang nakita na bahagi ng lupa. So kung ang Mount Everest ang pinakamataas na bundok o Mount Fuji man yan, hindi yan nakita noong panahon na bumaha. At isa pa na pangako ng Diyos mula sa Judges chapter 2 verse 1, yung last part na ang kinuha ko, ang sabi nga, I said, I will never break my covenant with you. Hindi niya sisirain. Dahil ang Diyos lagi may isang salita. Yung honor niya, yung kanyang salita. Kaya madalas sinasabi ko sa inyo, i-claim nyo pag nabasa nyo yung salita ng Diyos dahil iyon ay mangyayari sa kapangyarihan ng Panginoon. Sa Tagalog, sinabi kong kailanmay hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. Amen? So ang Diyos nagpakilala bilang Yahweh. At dala niya yung covenant na iyong honor na. At itatago niya, hindi niya babaliwalain yan. Kaya kikilalanin natin ang Diyos ngayon. Madami yun. Pero 5 lang yung pinili ko na talagang gagamitin natin. Pwede naman magka-part 2 pa to. Kasi ang dami. Ngayon, 6 muna. Kasi meron pa tayong isang Sunday ng October. Meron pa. So, Yahweh, the covenant keeping God. Kasi, natin? Pagka lumalapit tayo sa Diyos, papagpitin natin yung mga pangalan natin. Kasi, lagi ang Panginoon may second name. Kami hindi binigyan ng second name, hindi pa uso. Pero ngayon, dala-dalawa na ang mga pangalan dahil naiintindihan ko na bakit kailangan dalawa yung pangalan. Sa laki, ilang bilyon ang tao sa mundo, kung isa lang ang pangalan niya, panigurado may makakapangalan siya. Kaya pag magpapangalan kayo, gawin yung dalawa. Kasi nung nag-a-apply ako ng trabaho, pero nasa college pa ako noon, for a while nahinto ako sa UST, parang isang sen kasi inalis yung working scholarship. Siyempre, pag hindi ka working scholar, magbabayad ka ng tuition. So, nag-stop ako ng isang semester, nagtrabaho ako sa Philippines. Kumuha ako ng requirement. Sa NBI, may kapangalan ako. At ang kapangalan ko may kaso. Estafa. Naka-record estafa. At nakalagay lang kasi doon, Remedios Reyes.
walang middle initial. So, Bulacan din eh. Kaya nahirapan ako doon sa pagbubura para bigyan ako ng NBI clearance dahil kailangan ko bang kumuha ng court order, kailangan ko bang gumawa ng affidavit na may magpapatotoo na ako ay taga Magpunoy, Bulacan. Dahil di ko matandaan kung taga saan eh, pero Bulacan area din. So, ayun Diyos, meron din siyang ginagamit na pangalawang pangalan. Minsan nga gusto ko, ako meron na akong pwede kayong mag-coin ng term na personal sa inyo kung paano nyo tatawagin si Yahweh. Ako, tawag ko sa kanya, minsan pagka Jesus o Yahweh, lover of my soul. Diba? Love, isa lang. Isa lang. Hindi, kala ko lover. Oh. Kasi nagpakilala din siya na lover of soul. Kaya pag ako'y nananalangin sa kanya, ay pinapaalala ko sa sarili ko, you are the lover of my soul. Amen? Kasi pag gano'n, masyadong personal yun. Para yun, yung lover ginagamit lang sa isang mag-asawa, katulad ng bagong kasal. Ang tawagan ay love. Diba? Hindi ko alam ano bang tawagan ninyo. Love, honey, darling. So yun. So, maging ang mga Hebreo o mga Jew, mga Hudyo, kung paano kumikilos ang sa buhay nila si Yahweh, nilalagyan nila ng pangalawang pangalan. At iyon, yung 6 na pag-aaralan natin ngayong umaga. Una, pamilyar na kayo dito. Dahil sa ito nagagamit. Yahweh nga yung ating yung Yahweh at Jehovah isa. Hindi binasa. Yung Jehovah o Jehovah gamit ng mga Romano. Hindi tayo Romano eh. Gusto ko sa Yahweh. Yung una, mahina na yata battery. Yahweh, Yahweh. Hindi, mali. Yira. Yahweh, Yira. Y-E-R-E-H. Pero pwede rin siyang J. Jaira. Ginagamit din yung J. Pero ang mga Hudyo, mga Hebreo, ang ginagamit nila yung Y. Kasi yung Lord nila puro Y. Yahweh, Yehoshua, at saka ito, sa Y nila kinukuha. At Yira, ginamit ko dahil iyan mismo ang nakasulat sa Biblia. Ang ginamit kong version ay New Living Translation. Si Yahweh, yung Yira o Yaira ay the Lord our provider. Si Yahweh ang nagkakaloob. Pag wala kang pera, wala kang pamalengke, magdasal ka sa Yahweh. Diba? Kung ano ang pangangailangan mo, sabi doon, si Yahweh ang nagkakaloob. Makapangyarihan siya lahat eh. Wala siyang hindi pwede ipagkaloob. Kaya depende kung ano ipapanalangin mo, kung pangailangan may panggastos, pangailangan mo ay sabihin na madalas pera, hindi ka sa Lord. Kaya minsan, last Sunday may lumapit. Sabi ko sa kanya, hindi ka sa Lord.
gagamit siya ng tao para matugunan yung iyong panalangin. Wala kang pera, Tita Sabel? Wala kang pera? Eh, meron, bibigyan sana kita eh. Hindi siya nagsisinungaling eh. Unang sabi wala, bibigyan ko sana eh. Tandaan natin, the Lord our provider, Yahweh Yira o Yaira. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Oo, may awit yan eh. May awit na, kasi yung mga awit na galing sa salita ng Diyos. O yan, may kumakanta pa sila. Mahina na battery. Ang sabi sa Genesis 22:14, Abraham named the place Yahweh Yaira, which means the Lord will provide. To this day, people still use that name as a problem. On the mountain of the Lord, it will be provided. Sabi kanina, hindi nagpakilala ang Panginoon na Yahweh kila Abraham. Kasi, kaya yan lang ang nasulat dyan. Papaliwanag ko lang. Kasi, si Moises ang nagsulat ng first 5 books. Amen? Iko-qualify ko lang. Kaya ang sabi lang ng Panginoon doon sa verse na to, nung sinabi ito yung actual na sinabi ni Moses, yung last sentence. On the mountain of the Lord, it will be provided. Ito yung panahon na inutos ng Panginoon na ialay yung kanyang anak. Amen? Ang tanong ng anak asaan yung hayop na i-offer? Pero ang totoo, siya yung inutos na ialay. Pero hindi naman siyempre ginawa ng Diyos. Kaya, nasabi ni Abraham, on this mountain, it will be provided. Sa Tagalog, hindi ko na kinuha yung actual na kung saan nagsalita si Abraham. Hahaba eh, baka lang na tayo matapos. Sabi dito, kaya't ang lugar na ito ay tinawag ni Abraham si Yahweh ang magkakaloob. At hanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Amen? Tatandaan natin, yung una, Yahweh Yaira o Yahweh Yira, the Lord our provider. At pangalawa naman, ito, dapat madalas natin kung gaano tayo kadalas magkasakit, ganito dapat natin kadalas binabanggit ang pangalang ito. Yahweh Rapha, the Lord our healer. Si Yahweh ang inyong manggagawa. Yung mga doktor, instrumento lang. Ako gabi-gabi, inihingi ko yan sa Lord. At pinapaalala ko sa sarili ko that Yahweh is my healer. Dahil gabi-gabi, kumikirot yung aking buong katawan. Yan. Kaya sabi ko, kaya ako nahihirapan mag-uwi dahil mula likod, pababa, kumikirot. Ayaw kang masanay sa sleeping pills. Kasi may lang din eh. Nilisitahan ako ng doktor, 6 lang. Hindi rin, matutulog ka, pero din eh, hindi sound sleep. Parang tulog ang diwa
Parang tulog ang physical mo, pero subconsciously gising ka. Parang hindi ka rin natulog ng masarap. Kaya pag gising mo, parang pagod ka. Diba? Naranasan nyo kayo, matulog kayo, pero pag gising mo sa umaga, parang hindi kayo napahinga. Kaya tinawag masarap matulog yun. Hindi ako namin. Paano kasi hindi makakatulog, pero lagi nakanganga. Nagpapahinga lang. Oo, wag naman judgmental. Nakapikit lang, pero hindi tulog. So, tandaan natin, tingin natin. Meron tayong miyembro ng pamilya, may sakit. Deklarakan nyo. Meron kayo mismo, may nararamdaman, may sakit. Deklarakan nyo yung sarili nyo. Paalala ninyo sa Panginoon na siya yung gumagamot sa inyo. Amen? Ang sabi sa Exodus 15 verse 26, He said, if you will listen, ang nagkasalita dito ay si Moses. If you will listen carefully to the voice of the Lord your God, and do what is right in His sight, obeying His commands, and keeping all His decrees, then I will not make you suffer any of the diseases I sent to the Egyptians. I am the Lord who heals you. So, iyan ang pangako. Pangako siya. Yan ang covenant niya sa mga Israelita noong oras na yun. At maging ito sa kapanahonan na ito, nananatili pa rin yung covenant na yan maski sa panahon natin. Sa Tagalog, ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararaan sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Egypto. Ako, si Yahweh, ang inyong matulungan. Kasi nung kapanahunan nila, yung mga sakit ay binigay sa Egypto, yun lang yung usong sakit nun. May cancer na ba nun? May COVID na ba nun? Wala pa. Kasi ngayon lumalabas yung mga virus at mga nag-mutate na mga bacteria. Ano pa ba? May rayuma na ba nun? Kasi lakad ng mga tao nun. Kaya hindi nila rayuma. Ang rayuma ay dahil sa diet at kulang sa exercise. Amen? Tinitingnan ko lang kung sasagot na ko si Ate Norma. So, kaya yung binabanggit lang dito, yung mga sakit sa Egypto, dahil yun na, yung sakit na papanahon na yun. Diba? Ano yun? Boil, piksa. Walang ayaw magsasama. O, keto. Ay, sabi yun, sakit. Ayun. Ha? Pero madalas sa skin ang sakit nila dahil hindi pa sila sa hygiene. Wala pa silang malinis na pinagkukunan ng tubig. Hindi pa uso mineral water doon. Wala lang sila umiinom. Oo. Kaya ang sakit nila puro sa balat. Pero ang grasya pa rin ng Diyos ay sapat. Dahil kahit ganon, hindi naman nauuso yung pandemic nung kapanahon na nila. Hindi katulad natin ngayon na may pandemic at epidemic. Pag kumalat, maramihan. Pero pag nagbaba ng ang Diyos ng sakit bilang pagpaparusa, buong lipid.
At yung susunod, pangatlo na tayo. Yahweh Shalom. The Lord our peace. Si Yahweh ang kapayapaan. Marami kumaaway sa'yo, inuusig ka sa pananampalataya mo, hanapin mo yung kapayapaan ng Diyos. Madalas sinasabi ko, pagka tinatanggihan ka ng tao, hayaan mo lang sila. Hindi ikaw ang tinanggihan ang Diyos. Kapag puno-puno ka ng problema, na hanapin mo yung kapayapaan sa Diyos. Dahil nagbibigay siya ng kapayapaan. Ipapaalala niya muli sa'yo kung paano ka binigyan sa panahon ng pangailangan, yung provider, kung paano ka niya pinapagaling. Kasi itong provision at healing ay lagi natin nararanasan natin ang sinasabing shalom. Mararanasan natin yan sa buhay niya. Dahil ang kapayapaan ay nagmumula sa presensya ng Diyos na nasa atin. Ipapaalala niya, o diba nung nakailangan ka, binigyan naman din kita. Ay bakit ngayon, ganyan ka na naman, na para kang kung makapag-worry ka, para kang walang Diyos, ay makakasakin. O kung makareklamo ka, para bang araw-araw hindi ka kumakain. Araw-araw naman kumakain ka rin. Maaring hindi lang 3, maaring 5 pa. Diyan daw kilala ang mga Pinoy sa hilig kumain. Dahil yung mga ibang lahi, 2 beses lang namin nila. It's either breakfast or dinner or lunch or dinner. Eh tayo may merienda pa. At saka kung ano meron dyan, dire-diretso lang, si Chiria pa. Maya. So, kung hindi 3 beses ang naging pagkain mo, yung binigay ng Lord, kapayapahan ka rin. Kasi kumain ka pa rin ng 2 beses. Amen? Amen. Kung hindi pa pinapagaling yung ubo mo, Kuya Dante, patuloy ka lang manalangin kay Yahweh Rapha. O baka kailangan lang din uminom ng maraming tubig. Ako tubig lang eh. So yun, bigyan natin yung kapayapaan. Sabi nga ang sa Lord, pag nakay Lord ka, walang halo kabagabagan o kabalisahan. Kaya bakit kahit may sakit ka, kahit namatayan na, kaya mo ngiti. Samantalang yung ibang namamatayan, kala mo pinagsakluban ng langit at lupa, kala mo sila'y namatay na rin. Kasi meron tayong Diyos na inaasahan. Meron tayong Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Nung namatay si Inang, si Amang, si Ate Tita, nandun talaga yung kapayapaan dahil alam namin napayapa na sila sa piling ng Panginoon. Yun. Kaya nga minsan yung iba, Lord, kunin mo na po ako. Pagkirap-hirap ka. Kasi ang nais na, kapayapaan na makapiling ang Diyos. Amen? Pero wala pa yata ako narinig na Lord, kunin mo na po ako. Ako pa lang yata eh. Anytime, any day, handa akong umalis. Kaya sinasabi ko sa inyo, anytime, any day, handa akong umalis. Bakit? Dahil, kaya nga nirarush ko na eh. Kaya nga nirarush ko na yung pagpapatayo dahil anytime, hindi ko man alam kung how many years from now, how many days from now, dahil alam ko isang araw, uuwi ako sa Lord. At hindi lang ako, kayo rin. Lahat tayo ay uuwi sa Lord. At
iyon ang pinaka magandang buhay na mararanasan natin. Ang sabi sa Judges 6:24, and Gideon built an altar to the Lord. Dali lang po. And Gideon built an altar to the Lord there and named it Yahweh Shalom, which means the Lord is peace. The altar remains in Ophrah in the land of the clan of Abiezer to this day. Kapagano? Kasi ng panahon nila, talagang puro sila gera. At ngayon, gera pa rin sila. Dahil talagang ginigera. Dahil sa tuwing hindi tama ang lakad ng Israel sa harap ng Panginoon, nagdadala ang Panginoon ng gulo at kakagera, ng kaaway. Papadala yung mga dating kaaway para sila ay gerahin. Amen? Sa Tagalog, at si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar para kay Yahweh na tinawag niya si Yahweh ay kapayapaan. Hanggang ngayon ay naroon pa sa Ophrah ang altar sa lugar na sakop ng altar ni Abiezer. Amen? So nakatatlo na tayo. Una, Yahweh, Mika, Wapa, Shalom. Yan. Mas gusto ko talaga Jehovah, no? Iyan yung nakasanayan mo. At yung pang-apat, Yahweh. Oh, sige nga, basahin nyo, Yahweh. Chidkenu. Chidkenu. Yahweh, Chidkenu. Dapat memorize natin yun kasi the eternal our righteousness. Yan ang ibig sabihin ng Yahweh, Chidkenu. Si Yahweh ang ating katuwiran. Kasi sa ating sarili, hindi tayo magiging matuwid. Sa ating sarili, hindi natin kaya kahit anong pilit natin. Nagiging matuwid lang tayo dahil sa Panginoon. Sige, meron ba dito na hindi nagkasala? Meron ba dito na hindi nagkasala kahapon? Meron ba dito na hindi nagkasala nung isang linggo? Meron ba dito na hindi nagkasala sa buong buhay niya? Siyempre wala. Ang Panginoong Jesus lang ang naging tao na hindi nagkasala, na nanatiling matuwid, nanatiling perpekto sa harap ng Diyos. Kaya nung nanampalataya tayo sa Diyos, ibinigay ng Panginoong Jesus yung katuwiran niya. Naging matuwid rin tayo sa harap ng Diyos. Pag tinitingnan tayo ng Lord, hindi tayo ang nakikita. Ang nakikita ay yung tumatakip sa atin, yung Panginoong Jesus. Kaya pag tinignan tayo ni Lord, ang nakikita niya yung katuwiran ng Panginoong Jesus. Dahil kung wala ang Panginoong Jesus, wala. Maaari natin bagsak ka sa standard. Hindi maaari. Talagang bagsak ka sa harap ng Panginoon. Hindi ka maaari tanggapin. Dahil ang ating Diyos ay banal, ang ating Diyos ay matuwid, at ang hinahanap niya na maging anak ay yung mga banal at matuwid rin sa kanyang harapan. Amen? Tatandaan mo na ito. Yahweh, Chidkenu, our righteousness. Mama,
mamaya, masyado ko nagmamadali. Meron niyang may progression yung lesson. Diba? Dahil ang Lord ay provider, ang Lord ay healer, ang Lord ay shalom, siya ay peace. Oh. Ngayon, dahil naranasan natin yung tatlong yun, nakakaya na sa tulong na banal na Espiritu at Panginoon Jesus, nakakalakad tayo sa kabanalan. Hindi ka na ngayon lumalapit sa kasalanan, nilalayuan mo. Nararamdaman mo na ay, pagka pumunta ako doon, magkakasala pa ako, hindi na lang ako pupunta. Ay, pag kinausap ko siya ngayon, medyo emotional ako. Hindi ko muna siya kakausapin ngayon kasi baka mag-away kami. So, binibigyan na tayo ng Lord kung paano tayo kikilos para mabuhay tayo sa katwiran. Amen? Ang sabi sa salita ng Diyos, Jeremiah 23:6, and this will be His name. The Lord is our righteousness. In that day, Judah will be saved, and Israel will live in safety. Sa Tagalog, magiging ligtas ang Judah sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mabubuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, si Yahweh ang ating katwiran. Amen? So dapat memorize natin pati yung mga napakaling pangalan dahil nagpakilala din ang Diyos na El. Kaya na kanina El Shaddai, God Almighty. Hindi ko alam kung dadaanan pa natin yung El. May El Elion, may El Rohi. So maraming pangalan ang binigay ng Panginoon sa dami ng masulat sa Biblia. Amen? Ito na yung tinatanong ni Ate Nora. Jehovah Nissi, the Lord our banner. Si Yahweh ang aking matapad. Ano naman ang kaugnayan nitong banner na to sa buhay natin? Bakit kailangan paalala natin sa ating sarili, the Lord is our banner. Iyan yung ating pagkakakilanlan. Bakit ang mga bansa may watawat? Dahil iyon yung pagkakakilanlan nila bilang isang bansa. Ngayon naman, the Lord is our banner. Ito naman yung pagkakakilanlan natin bilang isang lahi o bilang isang tinipon ng mga grupo ng mga tao na pinutos ng Diyos. Amen? Yung banner na yan, madalas, ng panahon nila, dinadala yan pag nakikipagtinda. Pagdala nila yung banner na yan, parang panigurado, panalo na kami. Kasi nire-represent natin yung Almighty God, yung Yahweh, yung Eternal God. Maski nga, yung mga barko ba may watawat din? Naka-display. Kung ano yung may-ari ng barko, iyon ang watawat na dala niya. Tapos, kung saan kang bansa pupunta, maglalagay kayo. Pag tatlong bansa ikutan mo, nagpapalit-palit ang watawat. O, ayan, matuto tayo ngayon sa seaman. Dahil, walang kayo yung watawat. Parang makita pa lang yung watawat, I bring you peace. Hindi ka kalaban. Dala mo yung pangalan ng Panginoon. Kaya
dapat lagi nating dala yung banner ni Lord saan tayo pumunta. Dahil nire-represent namin ni Lord kung saan tayo pumuntang lugar. Amen? Sabi ko, oh Lord, bakit ba kailangan natin makarelate that you are our banner? Dahil kailangan kung ito ay isinusuot, dapat lagi natin suot. Diba? Pero dapat ipagbawal yung ginagawang gamit yung matawag ng Pilipinas. Bawal na. Sa heraldico. Sa parada lang yun, United Nations. Kailangan may touch lang po ng O, bawal pala talaga. Kasi, maski sa US, ginagamit nila yung kanilang flag. Ginagawang headdress, ginagawang damit, o panyo, yun na. So yan, the Lord, our banner. Ang salita ng Diyos na pinagmula nito ay sa Exodus 17, verse 15. Moses built an altar there and named it Yahweh Nissi, which means the Lord is my banner. Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya ito si Yahweh ang aking watawat. Kaya nga ngayon, di ba sa school may panunumpa pa sa watawat? Noong panahon namin wala eh. Panatang makabayan na, ngayon may panunumpa pa sa watawat. Dahil kailangan maibaon sa mga bata yung pagiging tapat sa bayan. Diba? Yung nationalism, dapat itanim yun sa bata. Na mula sa pag-aaral, dala na yun hanggang pagtanda. Sa ibang lugar, pag nadadaan sila ng may flag, nagbabaw sila as a showing of respect. Pagpapakita ng paggawa. Eh dito, pagkatapos ng Independence Day, nakakalat na yung flag ng Pilipinas. Makikita mo nasa kalye, nasa basura. Di ba nakakalungkot? So yun. Kaya yung watawat natin, yung flag natin na galing sa Panginoon, ingatan natin. Pwede na sabihin na ikaw mismo yung watawat ng Lord. Dahil nasa Kanya ka. Pag lumalakad ka, halimbawa yung buong church, lumalakad, dala natin yung watawat ng Lord. At yung panghuli, pang-anim, o sige, basahin na. Yahweh, ulitin mo, Yahweh. Yahweh, Oo, tama si Ate Norma. Akala mo sasabihin, tsaba. Yahweh, saba. Hindi yan saging na saba. Yahweh, saba. The Lord, our warrior. Ang Panginoon ay mandirigma. So kanina, siya ay banner. Hindi lang siya banner. Sumasama siya sa laban natin. Ano ba yung laban natin sa buhay na to? Ano ba ang laban natin sa buhay na to? Yung pang asawa mo yan? Yung pang anak mo yan? Hindi yun ang laban mo. Ang laban natin sa buhay na to ay itakahal ang Panginoon, itaas ang Panginoon, ipanalo yung pangalan ng Panginoon. Amen? Dahil yung ating Yahweh Saba, kasama natin sa laban. Kaya pag naging victorious tayo, walhati ang pangalan ng Panginoon. Sa ibang version, the Lord of hosts, the heavens army. Siya yung commander-in-chief ng army na nasa kalangitan. Kasi kung mababasa natin yung
kanyang talikuran, yung naturalesa ng sarili mo, yung natural na nagkakasama sa Panginoon. Amen? Sabi sa Exodus 15:3, the Lord is a warrior, Yahweh is his name. Tagalog, siya ay isang mandirigma, Yahweh ang kanyang pangalan. Kasi isang araw, para mga Panginoong Jesus, makikipagdikmi. Sa second coming, bababa ang Panginoong Jesus para lupigin yung si Satanas, si Satanas at ang kanyang minions, yung mga demons. Lulupigin na yung pinaka matinding kaaway ng tao. Si Satanas ang pinaka matinding kaaway ng tao. Kaya naman, inaaway tayo ni Satanas at ng mga demonios. Ang totoo na pagtagumpayan na siya ng Panginoon. Nung namatay at nabuhay na maguli ang Panginoong Jesus, iyon ay victory na over sin and death. Ibig sabihin na pagtagumpayan na niya ang kasalanan at kamatayan na walang hanggan. Yung kamatayan na walang hanggan, iyon ay buhay sa impyerno. Ang buhay na walang hanggan, iyon ay sa langit. Amen? So muli, ano yung ating pinag-aralan? Yahweh, the covenant keeping God. Review lang ulit natin yung 6. Una, yung Yira o Yahweh, the Lord our provider. Muli, pag may kailangan ka, lapit ka lang kay Yahweh. Mga mamaya, nagpangalan dito ng anak, Jaira. O pag may kailangan ka, lapit ka kay Jaira. Lahat ng tao na malapit kay Jaira. Meron ba may anak na pangalan ay Jaira? Sino? O yung anak ni Junie. O yung anak ni Pastor Otan. Hindi, kaya naman pinangalanan nyo na Jaira kasi ibig sabihin matagal na hinihingi yung anak na yun at iyon na yung ibinigay ng Diyos. God provided. Ayun, the child. Pangalawa, Rapha, our healer. Shalom, our peace. Chidkenu, our righteousness. Nisi, our banner. At saka Saba, the Lord of heaven's armies, or the Lord our warrior. Hindi ko pala nabura dito, iba dito. Pero doon sa naunang slide, ang ginamit ko, the Lord our warrior. Pero yan din ang ibig sabihin ng the Lord of heaven's army. At bilang pagtatapos, nais kong iwan yung sinasabi dito sa Psalm 135 verse 13. Your name, O Lord, endures forever. Your fame, O Lord, is known to every generation. So, sa napakaraming pagpapakilala ng Diyos ng kanyang pangalan, dapat maisali natin yan sa mga susunod na henerasyon. Ang pangalan mo, O Yahweh, ay magpakailanman. Lahat ng nilikha, Yahweh, hindi ka malilimutan. Bakit hindi malilimutan? Dahil ipinapakilala siya sa lahat ng henerasyon. Dapat isinasali natin yung mga pangalan na alam natin patungkol sa Diyos at kung paano kumikilos ang Diyos, ipinapaalam natin sa ating mga anak o mga susunod na henerasyon. Amen? Amen. Kaya yung mga bagong babies, mapapalad siya. Kasi hindi pa nagsasalita, naririnig
youth. Ito meron pa isang paturan. Ah. Siya. Marami nga. Sabi ko nga marami yan. Hindi natin pwedeng talakayin lahat. Dahil mahaba. Oh. Kasi gagawin ko bang 10? Sige. Amen. Kaya naman, dahil sa pangalan ng Panginoon na nagpapakilala sa atin na covenant-keeping God, maaari natin pahawakan yun. Pag lumapit tayo sa pangalan na sinasabi yun, yun na sinabi, alam naman ng Diyos ang pangailangan natin. Pero gusto niya na lumalabas mismo sa ating bibig yung pagsasalita natin sa sabi. Kasi pag sinasabi natin, idinideklara natin yung pananampalataya natin doon sa pangalan na pagkababanggit natin. Huwag naman puro diba? Dapat ginagamit natin yung chidkeno. Dahil Ayun, hindi Chicken. namin pag-aralan. o ayan, natutunan pa. Kaya dahil dyan, tayo ay pinagpalak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah.